Ito ang pinakabagong premium mid-range phone ng Xiaomi, ang Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Try natin to. Siyempre, pag-uusapan natin sa video kung ano ba yung mga magaganda about this phone, ano yung improvements niya versus last year, and comparing to the non-Plus model as well. Tapos, ano nga ba yung mga compromise natin on this phone at ano nga ba ang presyo niya. Pero bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling nagustuhan nyo yung video na to, i-like at i-share nyo na rin. Sa ngayon, simulan muna natin by unboxing this phone. Pagdating sa box, same pa rin. Wala masyadong pinagkaiba with other Redmi Note series devices. And syempre, pag binuksan mo yan, nandyan ang kanyang compartment na naglalaman ng inyong SIM ejector tool, inyong mga documents, and then ang kanyang opaque na jelly case. Something notable, yun pa rin ang ginawa ng Xiaomi na naka-opaque jelly case tayo. Sayang lang kasi maganda yung design ng Redmi Note 14 Pro Plus na makikita nyo na ngayon sa ilalim nitong compartment. Meron siyang charging cable and of course, ang kanyang charger. Syempre, wala tayong wired earphones na included sa box na to. Medyo common na naman yun ngayon 2025. So pagdating sa unboxing experience ng Redmi Note 14 Pro Plus 5G, sabi kong typical or same pa rin naman ang nakukuha natin. Ngayon, sa design ng phone na to, isa sa pinaka-nagustuhan ko sa phone na to ngayong taon, bago na ang kanyang design. Kita niyo naman na halos walang bakas ng mga lumang Xiaomi phone ang Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Actually, lahat ng mga Redmi Note 14 units, very unique talaga yung styles ngayong taon na na-appreciate ko naman kasi mas fresh tingnan. Lalo na ngayon, daming brands na naglalabasan ng phones na yun nga, halos same talaga sa design nila from previous model. Minsan nga, di na nila talaga binabago So for the Redmi Note 14 Pro Plus, meron tayong leather na back design for the purple color. And sabi ko lang, very nice naman yung texture niya. Eco leather yung ginagamit nila dito at halos leather din talaga yung kanyang feel. Kumpara sa inyo, mas classy yung leather texture sa likuran ng inyong phone, definitely get this color. However, kung gusto niyo yung mas typical, meron din naman tayong glass back design for the colors na black at saka blue. For the camera naman, entirely new design ang nakukuha natin. Meron tayong malaki na parang square siya pero curved lang yung corners niya. So, medyo soft pa rin siya tingnan. Form factor ng Redmi Note 14 Pro Plus, meron pa rin tayong curved display at saka curved back design. For the front, gumagamit siya ng Gorilla Glass Victus 2. And then dito naman sa backside niya, kung sakaling yung glass back ang kukunin nyo, gumagamit siya ng Gorilla Glass 7i. Isa din sa mga gustong i-highlight ng Xiaomi about this phone, ang kanyang IP68 rating. Isa sa mga pinakamataas na IP rating na pwede nyo makuha on the phone. Kaya kung sakaling nakikita kayo ng mga marketing campaign at promotional nila madalas, basa ang Xiaomi. However, hindi lang naman yun yung dapat i-highlight kasi para sa akin marami tayong improvements na nakuha on this phone. Ngayon, sa sides ng phone na to, nasa right side ng kanyang lock button, yung kanyang mga volume buttons, nasa taas, speaker grills, nasa baba, another set of speaker grills, yung ating USB Type-C port, at saka ang kanyang SIM card tray. Ang Redmi Note 14 Pro Plus dual SIM at ang maganda pa dito eSIM compatible na siya. So looking forward to the future ang Xiaomi pagdating sa kanyang Redmi Note 14 Pro Plus. Meron siyang 6.67-inch display, AMOLED yan, same resolution pa rin naman as before, pero mas mataas na yung kanyang brightness at 3000 nits. Speakers niya stereo speakers, loud and clear naman to, and even at max volume hindi naman naging sabog ang audio quality niya. Kaya nyo bang gamitin ito sa labas kahit may background noise? Definitely. Malakas ang speakers niya pero hindi ko naman masabing ito talaga yung nakakagulantang na volume. Improved slightly ang kanyang battery with a higher 5,110 mAh battery capacity. Ngayon, syempre, tinest natin yan at sabi ko nakakuha naman tayo ng above average results. Na para sa akin, pagdating sa Xiaomi, dapat ikatuwa nyo na. Isa kasi sa mga kadalasan nating encounter with Xiaomi phones, mabilis talaga malobat ang kanilang mga phone. Kung sakali naman malobat kayo, meron pa rin siyang 120 watt na fast charger. After trying it out, inabot tayo ng 45 minutes para fully ma-charge ang Redmi Note 14 Pro Plus. So, ibig sabihin, mabilis pa rin talaga ang kanyang charging speed. Compatible siya with PD charging and also smart charging para lalo nyo pang mas mapahaba ang battery health ng inyong phone. Slow desktop pa rin ba kahit malakas at saka latest na CPU na ang ginagamit mo? Baka RAM problem na yan. Ito ang pangmalakasang RAM ng ADATA, ang ADATA XPG Lancer DDR5 na RAM
Tara, try natin to. Kailangan nyo ng malakas na RAM para ma-maximize ang lakas or bilis ng CPU nyo. Isipin nyo na lang para kayo may sports car pero pangit yung kalsada na pinagdadrivean nyo, hindi nyo rin magagamit actually yung sports car na meron kayo. The ADATA XPG Lancer DDR5 RAM is the perfect option with a much faster frequency of up to 7,200 megatransfers per second, more than twice ang speed na nabibigay ng mga DDR4 RAM. It's compatible with Intel XMP 3.0 and AMD Expo, so overclocking on your PC is made easy with this RAM. Pero syempre, aside from speed, efficiency is also key. With Power Management IC at saka ECC, it performs smoothly without consuming too much energy. Aesthetically pleasing pa kasi very minimalist lang talaga yung design niya pero may pagka-edginess pa rin that makes it sporty kung habol mo nga yung very gamer look. Syempre, available din siya in both white at saka black color. So whatever PC setup ang ginagamit mo, babagayan yan ng RAM na to. Finally, syempre, hindi pwedeng mawala ang RGB niya dahil compatible siya with different softwares from different motherboards. So customizing your setup to whatever color, makikipagsabayan naman ang ADATA XPG Lancer dyan. Available na in stores and online, yan na masabi ko about the ADATA XPG Lancer DDR5 RAM. Isa sa mga improvement ng Redmi Note 14 Pro Plus ang kanyang camera. Yes, same ang megapixel count nito. However, with a larger sensor, definitely mas maganda ang mga photos na nakukuha natin on this phone. Ngayon, dito sa main camera pa lang natin, makikita nyo na kagad yung improvement ng kanyang camera performance na mas maganda yung dynamic range. Kahit against the light ka, kaya niya magawa ng paraan yan. Tapos, mas detailed and mas sharp yung ating mga photos nang hindi ganon talaga kataas ang kanyang contrast. So, yung mga bagay na hindi ko nagustuhan with Xiaomi outputs from before, nag-improve na lalo ngayon 2025. And even sa kanyang ultra-wide lens, nakakakuha tayo ng magagandang shots. Hindi gano'n nagbabago yung kanyang color output at para sa akin mas gusto ko yung timpla ng Xiaomi phones ngayong taon compared to previous years na mas natural lang tingnan ng kanilang mga photos, less saturated, less vibrant, yes, pero less din yung contrast ng kanilang mga output. Zooming in, definitely hindi na magiging issue kahit around 2 times or 4 times zoom pa yan, hindi kayo magkakaroon ng issue with the Redmi Note 14 Pro Plus. Very little compromise when it comes to quality. Even yung color niya almost the same at natutuwa lang ako kasi in-improve talaga ng maigi ng Xiaomi yung camera performance ng kanilang 14 Pro Plus. In low light situations, very little need din na gamitin ng kanyang night mode kasi makikita nyo naman sa mga shots natin na good enough naman yan for a lot of us, especially for a phone at this price. One main tip lang kapag nag-ultra wide kayo, ideal pa rin na gamitin nyo night mode para lalo lang maging detailed at maging sharp ang inyong mga outputs. Ngayon, kung sakali naman na mahilig kayong mag-selfie, on the softer side ang ating mga photos pero yung kulay niyan nandyan pa rin. Di naman nagmukhang pale masyado yung mga pictures ko. And ang gusto ko lang talaga, hindi kitang-kita yung pores ko at saka yung mga blemishes ng mukha ko. So, maayos din yung kanyang mga selfie photos, lalo na with an improved 20 megapixel selfie camera. Taking videos on this phone, kaya niya mag-record up to 4K at 30 FPS and with an optical image stabilization, magandang mag-take ng videos on this phone. Meron tayong mga konting stuttering pero normal naman yun for phones at this price. For me, stable enough and maganda quality niya enough for a phone na under 30,000 pesos lamang. Overall, pagdating sa camera performance ng Redmi Note 14 Pro Plus, masasabi kong malaki talaga ang improvement na nakuha natin compared to last year and mas lalo na nating madidistinguish yung difference ng non-Plus doon sa ating Pro Plus model. At ngayong 2025, hindi pwedeng mawala ang AI features ng phone, especially for a phone at this price point. With Google Gemini, pwede nyo gawin yung mga features katulad ng circle to search on this phone. Pwede kayong mag-transcribe ng mga notes o kaya mag-summarize and pwede din kayong mag-translate sa kausap nyo. And of course, ang hindi pwedeng mawala ay yung mga AI photo editing features, especially yung AI erasure para lang mas malinis lalo tingnan ang inyong mga photos. Lahat ng ito kaya namang gawin ng maayos ng Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Sa chipset performance naman tayo na for sure kung nakanood ka na ng ibang reviews, alam mo na pagdating sa Redmi Note 14 Pro Plus, gumagamit lamang siya ng Snapdragon 7S Gen 3 na chipset. And with this chipset, hindi ganun kalaki talaga ang performance upgrade natin, lalo na pagdating sa benchmarks, may kita nyo halos malapit or parang may slight increase tayo pagdating sa performance.
However, hindi kasi yon ang point ng Snapdragon 7S Gen 3 na chipset. With this chipset kasi, ang habol niya talaga ay improve yung battery performance ng phone na to na nakukuha naman natin, and mas improve din for multitasking. So hindi nila siya all about the numbers and performance at pabilisan, more on efficiency ang nabibigay sa atin ng Snapdragon 7S Gen 3. Na para sa akin, good enough trade-off naman na kung hindi mo naman talaga habol masyado yung performance at ang mas habol mo mas efficient na tumakbong phone, ito ay yung magandang chipset na para sa'yo. Lalo na with these benchmarks pa rin naman, napakataas pa rin ng performance nito comparing to phones at the same price point, and gaming on this phone hindi naman ako nagkaroon ng issue at matataas pa yung settings na nakuha ko. Thermal management wise din, hindi rin ako nagkaroon ng issues even after playing for long hours on this phone. So masabi ko nag-improve din tayo sa aspect na yon na siguro dala ng kanyang chipset and even ng kanyang battery. Basically, mas premium lang overall yung mga materials and parts na ginamit nila on this phone. At dahil mas premium ang materials na ginamit nila, nagkakalaga ang Redmi Note 14 Pro Plus 5G na 22,999 pesos para sa kanyang 256GB storage variant at saka 24,999 pesos naman para sa kanyang 512GB storage variant. And with this price, masabi ko meron tayong slight price increase. Very slight lang naman. 1,000 pesos lang naman compared to last year na may same memory. At sa price increase na to, nakakakuha ka ng napakaraming upgrade. Meron kang improved na camera performance, meron kang mas efficient na chipset, yung kanyang mas pinatibay na Gorilla Glass Victus, and of course, yung kanyang IP68 rating. Basically, ito yung mga nakuha mong performance at saka specs from flagships of 2 years or 3 years ago na nagkakalagang 50,000 or 60,000 pesos. Syempre, hindi rin natin pwedeng kalimutan yung mga AI features na mo-offer ng Redmi Note 14 Pro Plus. Syempre, maganda siyang choice lalo na kung ayaw mo lumagpas ng 30,000 pesos. With all the premium performances, parts, and features ng phone na to na hindi mo kadalasang nakukuha. Yung main caveat lang when buying this phone, syempre nandiyan pa rin yung ads ng Xiaomi na para sa mga nagre-reklamo dyan, gusto ko lang sabihin, yun yung dahilan bakit mura ang phones ng Xiaomi. At kapag tinanggal yun, tataas ang chance na tataas din ang presyo ng kanilang mga phone. So isa na kailangan nyo sigmurahin kung gusto nyo yung ganitong premium performance for a more affordable price, yung ads ng phone na to. Marami naman tayong improvements na nakuha this year at mas lalong distinguished siya compared to last year's Note 13 Pro Plus. Isang napakagandang option na may magandang design. Tapos meron mga matching accessories to go with, nakaka-launch lang din ni Xiaomi. Yan ang masabi ko for the Redmi Note 14 Pro Plus. Hopefully nakatulong sa inyo ang video na to. At again, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe naman kayo para naman dumami subscribers natin at magpatuloy pa ang ating mga video. Hit nyo yung subscribe button below, tapos yung kanyang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.